Naku mga ka-good news, ito na nga ang kinakatakutan ng ating mangingisda dyan sa WPS. Pinatupad na ng China ang kanilang no trespassing law dito sa ating teritoryo. Kaya tuloy takot ang ating mangingisda na papunta dyan sa WPS. Narito ang frontline para sa detalye. Nakaposisyon na ang mga barko ng China Coast Guard sa Wangyandao sa West Philippine Sea na kilala rin sa Baho de Masinloc o Panatag Shore. Simula kasi kahapon, ipinatupad na ang bagong utos ng China na no trespassing rule. Sa Article 257 ng nasabing utos, nakasaad na huhulihin ng China ang mga dayuhang trespasser sa kanilang teritoryo at ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Grabe naman to. 60 days, 2 months yan na ikukulong, walang paglilitis, kulong kaagad. Mabuti kung pagkakulong sa China ay bigyan ng doon libre lahat ng bahay at hindi na pabalikin sa Pilipinas at bigyan ng trabaho. Kulong yan baka doon pa yan sa Bartolina o kaya dyan sa mga isla sa WPS, baka merong mga kulungan dyan sa kanilang artificial island. Kaya merong salit-samot reaksyon na nakataas ng dugo, alta presyon, lalo na si Senador Barbers ay nagpanukala na arestuhin din natin ang mga Chinese na yan kapag papasok sa ating teritoryo. Kaya ito na yung bali banggaan na ito, banggaan ng dalawang puwersa sa karagatan. Kasi na to Coast Guard na ang dito labanan. Okay, patuloy tayo, frontline. Kinundi na ito ng ilang mambabatas. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, oras na para ipatikin din natin sa China ang kanilang mga ginagawa. Arestuhin din daw natin ang mga Chinese trespassers sa exclusive economic zone ng Pilipinas. I-require na rin daw ang mga Chinese vessel na humingi muna ng permiso sa gobyerno ng Pilipinas bago makapasok sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ang Philippine Air Force na magpapatuloy ang ginagawa nilang mga pagmomonitor sa ating teritoryo. Of guarding and protecting our airspace to include our territorial waters and our exclusive economic zones. So magpapatuloy po ang pagpapatrolya ng ating Philippine Air Force pag kinakailangan po. Una na rin kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong utos na ito ng China. Tinawag niya pa itong completely unacceptable. Oo, unacceptable talaga yan. Kasi kung ang kanilang mga fishing vessel, fishing militia ay papasok sa ating teritoryo, wala naman tayong ginagawa. Pero kapag yung ating mga mangingisda ay nandyan sa ating teritoryo, hindi naman nila teritoryo yan, ay hinuhuli nila dahil claim nila yan na 10-dash line. Claim lang yan, pero yan ay claim lang nila, hindi talaga sa kanila. Kasi sakop pa rin yan ng ating economic zone. Kaya ito na yata yung start ng sparks, yung parang dalawang bato na magumpugan na mayroong spark, at kapag may spark pwedeng mag-apoy, di ba? Parang ito na yata yung mitsa na yan, kasi talagang sa palaging ganito ay talagang merong iinit, merong mag-iinit, merong aapoy sa ganitong mga sitwasyon na palagi kang binubuli mismo sa sarili mong bakuran. Nagbabala rin siya kamakailan na sakaling mas lumala ang tensyon sa West Philippine Sea at kung may mamatay na Pinoy, ituturing na raw natin itong act of war. Samantala, muli namang kinundina ng Group of 7 ang mga pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa G7, nababahala pa rin sila sa sitwasyon sa East at South China Sea. Kontra raw sila sa anumang unilateral attempt para baguhin ang status quo sa rehiyon gamit ang dahas. Sa gitna naman ng mga pangaangkin ng teritoryo ng China, nagsagawa ng motorcade ang higit 300 motorcycle riders sa Puerto Princesa City, Palawan. Layunin nitong pataasin ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ang ating pong advokasya, ang ating pong layunin hanggang national ipaparating natin. Kailangan ang ingay, ang yanig, ang ating pong pagkikibata sa pagkikipaglaban sa West Philippine Sea. Ayan, kailangan talaga yan na meron tayong reaction. In every reaction or action, in every action, dapat may reaction talaga, merong tugon. Kasi kung tahimik lang tayo, para tayong bulati na tinutuka lang ng manok, kinakain ng mga ibon,
Kasi tahimik na tahimik ang bulati at hindi lumalaban. Pero kapag lumalaban ka, di ba? Kahit nga yung daga lumalaban sa lumalaban din yan sa ahas. Kapag nilamon siya ay meron siyang ginagawang counter. Ang bulati talaga, yan ang pinakamabait na hayop sa buong planeta natin kasi palagi lang siya kinakain, hindi siya kumakain ng kung anumang hayop. Pero siya yung kinakain. Ang bulati, kawawang bulati. Parang Pilipinas lang pero ngayon nagigising ang bulati, nagiging maliit na cobra. Medyo matapang na, kumakagat na. Kaya kudos sa mga tao dito sa Puerto Princesa sa kanilang motorcade para sa kamalayan ng mangingisda dyan. Mumula sa Palawan at syempre dito yan kaya Silong! Silong! West Philippine Sea! Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles. Alright, salamat sa Frontline para sa inyong magandang balita sa araw na ito. Hanggang sa muli, God bless the Philippines!